Dalawang babae ang naiwang anak sa akin ng aking asawa. 10 taon noon ang aking bunso nang pumanaw siya. Mula noon, ibinuhos ko na sa pagtatrabaho ang aking panahon upang maitaguyod sin Odessa at Cecil. Hindi naman ako nabigo dahil lumaki silang mabait at masunuring mga anak. Nay, gabi na. Magpahinga na kayo. Oo nga po, Nay. Maghapon na po kayong nananahi eh. Kayo talagang dalawa. Hindi na kayo nasanay. Ganito talaga ako pag may kailangang trabahong tapusin. Baka naman po magkasakit na kayo niyan. Huwag mo na akong alalahanin, Odessa. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige po kayo. Baka hindi po kayo maka-attend sa graduation ni Ate Odessa. Naku, hindi mangyayari yon. Lagi yata akong nasa graduation nyo. Lalo na pag may medal kayo. Hayaan nyo, Nay. Pag may trabaho na ako, tutulungan ko kayo sa mga gastusin dito. Pati sa pagpapaaral kay Cecil. Salamat, Odessa, ha. Nababawasan yung pagod ko. Pag nakikita kong maganda ang pananaw mo sa buhay. Ako rin po, Nay. May magandang pangarap. Ano naman ang pangarap ng bunso kong kapatid? Pag may trabaho na ako, lagi ko kayong ipapasyal at pakakainin sa labas ni Inay. Ano ba ayaw mo sa akin, Odessa? Gwapo ako, anak mayaman. Yung iba nga, kakantara pa sa akin. Alam mo, Frank, unang-una, wala pa sa isip ko yung pag-ibig. Pangalawa, gusto kong mapaginhawa ang buhay ng nanay ko, tsaka yung kapatid ko. Pangatlo, hindi ako tumitingin sa palabas na anyo o kaya sa yaman ng isang tao. Ang importante sa akin yung kagandahan ng kanyang puso at ugali. Sobra ka naman. Para mo nang sinabing pangit ang asal ko. Bakit ano ba sa tingin mo sarili mo? Odessa, Hirap naman kasi sa'yo. Porke gwapo't mayaman ka, pinagmamalaki mo na yun. dapat ko naman talagang ipagmalaki yun, Dahil magaganda ang katangiang yun. Pasensya na, Frank. Pero para sa akin, hindi ka dapat maging mayabang kahit may mga katangian ka. Dahil lahat ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay, nakatuntong pa rin dapat sa lupa. Pahiya sa mga sinabi mo si Frank kanina, Ate. Noy, Kongo. Kinig ko mo. Hindi ko naman sadya. Papasok sana ako kanina ng bahay eh. Kaso narinig ko nag-uusap kayo. Kaya hindi na muna ako pumasok. Para hindi makaabala. Kaya ayun, narinig ko. Alam mo, anak, hindi ko gusto yung ugali ng binatang yun. Ang yabang niya. Mukhang wala pang galang. Ni wala man lang hinahon ng boses kahit nasa ibang bahay siya. Ayoko rin naman po sa kanya, Nay. Tsaka, sinabi ko na po yan sa kanya noon pa. Makulit din pala siya, no? Kaya ka binasted ko uli. Pero, talaga bang hindi ka nangihinayang sa kanya, Ate? Talagang hindi. Ang nalalapit kong graduation ang importante sa akin ngayon. At para makapagtrabaho na. Alam niyo mga anak, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit maaga tayong naiwan ng tatay niyo, mababait naman ang mga anak na iniwan niya sa akin. Inom pa tayo, Bernie. Tama na ito, Frank. Gabi na eh. Tsaka, baka nakakaabala na ako. Hindi. Ako nagyaya sa'yo. Kaya wag mo isipin yun. Pero may pasok pa ako sa opisina bukas eh. Ay, Samahan mo na siya, ha? Ayun. Eh, kesa naman sa ibang lugar pa siya, uminom. Mas okay na rito. Baka manggulo pa yan sa labas. Pero Sir Ako Marlon na ang eh. bahala sa boss mo na kaibigan ko naman, ha? oh, kita mo si Daddy na nagsabi sa'yo. Bakit ba parang gusto mong magpakalunod sa alak? Broken-hearted ang anak ko. Binasted ng isang mahirap na anak ng mananahi.
Sabi niya, mayabang daw ako. Siya mayabang. Tinatanggihan niya ang isang tulad ko. Iba na lang kasi ang ligawan mo, anak. Oo nga. Marami naman dyan. Bagay pa sa'yo. Gagawin ko rin yun, Dad. Kapag naturuan ko na ng leksyon, ang babaeng yun. Ay, sa wakas, nakarating din. Nakakapagod maglakad. Sayang din kasi yung ibabayad ko sa tricycle, kaya naglakad na lang ako pa uwi dito. Galing sa nagpatahi sa akin ng damit. O, Nay, dumating na po pala kayo. Ah, Cecil, anak, ikaw na nga magluto nitong dalakang isda para sa hapunan natin, ha? Opo. Nay, si ate nga po pala, nagpunta sa bahay ng kaklase niyang si Menchi. May practice daw sila ng sayaw para sa graduation nila. Sinabihan mo bang huwag magpagabi? Opo, uuwi daw po siya na maaga. Kinabi na ako kina Menchi. Kasi naman, ang tagal bago bumalik yung kuryente sa kanila. Tuloy, di kami agad nakapag-practice. Pero hindi bale. Papaliwanag ko na lang kay na yun. Ano, Odessa? Ginabi ka yata. Ikaw pala, Frank. Halika, hatid na kita. Ano ba? Teka lang. Iwan mo nga yung braso ko. Kaya ko umuwi mag-isa. Suplada. Wala ka na nga sa bahay niyo, ganyan ka pa rin. Hindi ako nagsusuplada. Ayoko lang ihatid mo ko. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Ay, ano ba? Halika. Sabi ng bitiwan mo ako, isisigaw ako! Ganon ha? Sisigaw ka? Loko. Hindi mo na kayang suntok ko sa sikmura mo. Ngayon, magagawa ko ng lahat ng gusto ko sa'yo. Natawagan mo na ba sa cellphone si Menchi, Cecil? Opo. Anong sabi? Kanina pa rin po umalis dun si ate. Bakit ganun? Gabing-gabi na wala pa yung ate mo. Hindi naman niya ugaling nagpapagabi sa daan eh. Nagkaalala na nga rin po ko eh. Hindi ko po kasi makontak ang cellphone niya. Diyos ko, ano kaya nangyari sa anak ko? Halika, Anita! May tao. Anita! Sandali, bubuksan ko. Halika, Anita! Oh, Bernie, bakit? Napasugod ka. Si Odessa po, nakakita sa damuhan, walang damit at patay na. Hindi! Ang anak ko! Odessa! Ang anak ko! Kaawa-awa ko, anak. Odessa. Sino nga yung paggumawa nito sa'yo? Sino? Hindi na siya nakaabot sa graduation niya. Sobra talagang ginawa sa kapatid mo. Hinalay na, pinatay pa. Hindi ako papayag. Kailangan magkaroon ng katarungan na sinapit ng anak ko. May hinala ako kung sino gumawa ng ganito kay ate. Sino, Cecil? Si Frank. Posible. Dahil nung nakainuman ko siya, nagbanta siya eh. Natuturuan ng leksyon si Odessa. Bernie, maawa ka. Sabihin mo sa mga pulis ang nalalaman mo. Kailangan magdusa ang lalaking yon. Binigo niya yung pangarap ko para sa aking anak. Oo,
Oo, Aling Anita. Kahit naman nung kaibigan ko si Frank, hindi ako sang-ayon sa pangyayaring ito. Kung siya nga ang may gawa nito. Nay, magpahinga po muna kayo. 3 araw na kayong walang tulog eh. Paano ako makakatulog? Ganung alam ko na nakatakas ang gumahasa at pumatay sa ate mo. Lalo po tayong magkakaproblema. Pag nagkasakit po kayo. Sisit anak, napakasama niya. Wala siyang karapatang patayin ang kapatid mo. Animal siya! Madadakip din po si Frank, Nay. Naniniwala po ako. Ibibigay din ng Diyos ang katarungan para kay Ate Odessa. Parang awa mo namang Marlon. Isuko mo na ang iyong anak. Sinabi ko na sa'yo, wala siya rito. Hindi ko alam kung nasaan. Halos bawasak ang puso ko sa ginawa niya. Alam niyo bang ginahasa at pinatay niya si Odessa? Sandali lang. Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Hindi ka pa nakatitiyak. Kung ganon, iharap mo siya sa amin. Makulit ka pala eh. Sinabi ko lang hindi ko alam kung nasaan siya. Pwede ba? Huwag mo na ako istorbahin! Hindi para rito. Kailangan makapagtago ng gusto ng anak ko. Hindi ko mapapayag na makulong siya. Nakaalis na si Daddy. Iniwan na niya sa akin ang pera at itong mga kakailanganin ko sa pag-alis ng bansa. Malas lang niyo, Aling Anita. Suplada kasi anak niyo eh. Kaya yun ang bagay sa kanya. Frank Barona? Mga pulis. Paano kayong... Sinundan namin ang daddy mo. Pinarakip ka namin sa salang panggagahasa at pagpatay. Men, hulihin na yan. Teka, hindi! Ayoko! Sasa nyo. Ayoko! Hindi ako makukulong! Yeah. Ganon na lang ang pasasalamat ko sa Diyos nang madakip si Frank. Ngayon ay nahatulan na siya. Kahit masakit para sa akin ang lahat, sinisikap kong tanggapin na lamang ang mapait na pangyayaring iyon bilang pagsubok sa aking pagiging ina. Ako po si Anita at ito ang aking buhay.